Factio Daily. Sa isang liblib na bahagi ng mundo, sa Svalbard Archipelago ng Norway, matatagpuan ang bayan ng Longyearbyen, kilala hindi lamang sa malamig nitong klima, kundi pati na rin sa isang kakaibang panuntunan, hindi ka maaaring mamatay dito. Sa unang pagdinig, tila biro lamang ito, ngunit ito ay isang seryosong patakaran na sinusunod ng lokal na pamahalaan. Ang dahilan ay hindi dahil gusto nilang pigilan ang natural na siklo ng buhay, kundi dahil sa mga natatanging kondisyon ng kanilang kapaligiran. Noong dekada 1950, napansin ng mga siyentipiko na ang mga bangkay sa sementeryo ng Longyearbyen ay halos hindi na agnas kahit lumipas ang ilang dekada. Ito ay dahil sa matinding lamig at permafrost na pumipigil sa natural na proseso ng pagkabulok. Sa madaling salita, nananatiling halos buo ang katawan ng mga namatay, at ito ay nagdulot ng pangamba sa aspeto ng kalusugan at kaligtasan ng komunidad. Ang batas ay malinaw, kung ikaw ay malubhang may sakit o nasa bingit ng kamatayan, ikaw ay kailangang ilipat sa mainland Norway upang doon bawian ang buhay. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang pagdagdag ng mga bangkay sa permafrost na maaaring magdala ng mga panganib tulad ng pagpreserba ng mapanganib na mikrobyo. Kakaiba man sa pandinig, ang patakarang ito ay hindi lamang usapin ng tradisyon o paniniwala, ito ay hakbang na nakabatay sa agham at karanasan ng lugar. Sa klima kung saan nananatiling nagyayelo ang lupa halos buong taon, ang pamahalaan ay napilitang magpatupad ng solusyon na hindi mo matatagpuan sa karamihan ng mundo. Ang permafrost ay isang uri ng lupa na nananatiling nagyayelo sa loob ng mahigit 2 taon ng sunod-sunod. Sa Longyearbyen, ang kapal ng permafrost ay umaabot sa ilang metro, at dahil dito, halos imposibleng mabulok ng normal ang mga labi. Ang epekto nito ay tila isang natural na freezer na nagpapanatili sa katawan ng tao sa kondisyon na halos kasing linaw ng araw na siya ay inilibing. Dahil sa mabagal o halos walang prosesong pagkabulok, ang mga mikrobyo na nasa katawan ay maaari ring manatiling buhay o hindi aktibo sa napakahabang panahon. Noong dekada 1990, nadiskubre ng mga mananaliksik na ang ilang bangkay na biktima ng Spanish flu noong 1918 ay naglalaman pa rin ng strain ng virus. Ito ay nagbigay babala na posible itong maging banta kung muling ma-expose sa kapaligiran. May mga teorya ring lumulutang na kung magpapatuloy ang pag-init ng mundo, maaaring matunaw ang permafrost at maglabas ng mga pathogen na matagal nang nakabaon sa yelo. Ang mga ganitong senaryo ay hindi kathang-isip lamang, kundi tinuturing na isang seryosong banta sa pandaigdigang kalusugan. Sa ganitong konteksto, ang batas na bawal mamatay ay hindi isang eksaherasyon, kundi isang praktikal na paraan upang maiwasan ang mga